Pag-usapan natin yung ano, yung mga kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga dating ano yan, security officials, 'di ba? Diba? May mga abogado. Does that entourage say something? Well, nandun yung dati niyang head of intelligence, dating head ng NICA, si General Monteagudo. Na siyempre, nung panahon ni Digong, nung presidente siya yan na nagdi-deal sa mga other intelligence agencies ng ibang bansa. No? Hindi ko sinasabi na kasama doon yung China, pero may intelligence agency rin kasi ang China. So, yan na nagdi-deal doon. Kaya hindi ako magugulat kung sakaling isa yun sa dahilan kung bakit siya sinama. Tapos mayroong isang police general na kasama, di ba? Kasama rin si Hanilet at yung kanyang anak. Sumunod din si Vice President Sara Duterte. Na tingin ko naman ay hindi kasama malamang dun sa warrant kung sakaling meron. Dahil usually ang ICC ang binibigyan niya ng international warrant ay principals, lalo na kung first wave. Pwedeng merong second wave, no? Pwedeng makasama doon yung mga ibang kasama doon sa original communication nila Senator Trillanes sa ICC. Mga 12 yata yun, o 15, yung initial na communication na yan. Kasama yata si Garma dati ron eh. Kasama rin si Justice Secretary Aguirre at iba pa, no? Yung kasama ron, no? Kaya I'm not sure kung makakasama si Vice President Sara, bagamat kasama siya doon sa testimony ni Las Cañas. Yung main siya ng ICC. Kasama siya ron. Pero when it comes to the possible political fallout dito sa kung meron niyang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi mangyayari to sa konteksto ng eleksyon. Diba? Nakakadikit-dikit yan eh. Tapos merong upcoming impeachment trial. How about the idea that the Dutertes might flip the script and take advantage of this? Kasi whether we like it or not, meron pa rin silang significant following. Well, definitely. No? Ang pwedeng gawin ng mga Duterte ay palabasin nila na sila ay kinukuwawa, kinukuyog, no? Pinagtutulungan, at itong gobyernong ito, pinayagan yung isang dayuhan na institusyon para mag-serve ng warrant sa isang Pilipino. So yung dati na nilang narrative, di ba? Pwede nilang scale up yan, yung narrative na yan, para sila ay kaawaan at para magamit yung mga Pilipino. No? Diyan sa false patriotism. Dahil mismo yung ating Solicitor General na dating Justice Secretary ni Digong ay ganun yung linya eh. Na complementarity, no? Wag na yan, no? Dahil magsasampa na tayo ng sarili nating kaso rito. So, yun yung pwede nilang puruhan. Pwede naman gamitin ng gobyerno kung naririnig nila yung palabas natin ngayon, yung pinag-uusapan natin kanina, no? Durugin yung mystic, yung legend na sila ay walang kinakatakutan at idikit sila doon sa kanilang tinakbuhan na bansa, yung China, no? At gamitin itong crimes against humanity doon sa kanilang mga kaalyado dito sa midterm election, no? So, pwedeng depende kung paano sino yung mas effective na gagamit ng ganyang klaseng narrative, no? Sana yung bagong spokesperson ng Malacanang at yung kanyang deputy ay sana maayos yung narrative para mas defensive yung mga Duterte. Dahil alam naman natin yung mga Duterte, minsan kayang baliktarin eh. Kayang ibaliktad o itaob yung lamesa according to their benefit. Tingin ko ngayon, as we discuss itong issue na ito, ay pinagpaplanuhan na nung kanyang mga strategies kung paano gagamitin itong chismis na warrant na ito. Ito, active na nga yung mga trolls dito eh. Grabe magtanggol eh. Anyway, hindi, isa ko iniisip dito, no? Kasi paparating yung impeachment trial, whether we like it or not. Kahit ang tagal-tagal magsimula ng impeachment trial na yan, nakaambayan. Pero kung magaling kasing comms nito mga Duterte, magaling yung kanilang propaganda plan, pwedeng ma-flip yung script eh. Tapos, magamit ito to the advantage of Sara Duterte do sa upcoming impeachment trial. 'Di ba? Sa ngayon, syempre maiiba yan pag lumabas na yung mga ebidensya.
Kasi maraming ano yan maraming variables that they have to consider pag nandun na yung actual trial. Pero in the meantime, itong paawa, di ba, pwede magamit So, Pero I'm not sure, no? How confident are you din naman sa comms plan nung kabila, itong Marcos administration? ako at this point in the balance sheet, mukhang mas lamang yung possibility na magamit ito laban sa mga Duterte. Sa balance sheet unless sobrang epic fail yung gagawin ng gobyerno. No? Tingin ko naman, hindi naman sila ganun ka-epic fail. No? Hindi naman nila Hindi kalaban naman yung siguro. universe. No? Kaya Hindi tingin ko in the balance sheet, mas lamang sila para gamitin ito laban sa mga Duterte. At hindi lang yun. Gamitin ito laban sa mga senador na dinidelay yung impeachment or nagdadalawang isip na i-convict si Sara. Dahil pala to malinaw na to, crimes against humanity. Malinaw na rin ito, tumakbo sa China at doon nagtago. Diba? Yung mga dating mga innuendos, yung mga dating mga propaganda, ngayon hindi na propaganda, hindi na innuendos Very clear na merong kaso na crimes against humanity ang ICC na binubuo ng mahigit 124 nations, no? Na magkakasama. At yung 124 nations na yan, kung totoong may international warrant, ay i-issuehan yan nung warrant na yan to inform them. So malalaman yan ng 124 na bansa na yung dating presidente natin ay merong kaso na crimes against humanity. So pwede nilang gamitin yan laban sa mga senador na nag-hesitate. Laban sa mga senador na kumikiling papunta kay Sara. Ito yung huling punto na gusto kong pag-usapan natin, Senator. Yung, kasi, open secret na yan, di ba? Ang destabilization kay BBM, sa BBM administration, nanggagaling dito sa mga Duterte. Okay? Napaka-open naman yan. Kung, again, merong arrest warrant na, di ba, expectation dito, di lalo mas magiging matindi yung effort to destabilize. Alam mo, intayin mo pa na maging presidente si Sara. Tama. In 3 years. Di ba? Medyo bilisan mo na. Di ba? How likely is that? Well, kung ako si Digong, na hindi naman ako siya, ay pero kung ikukuhan ko daw. I-spin ko muna tong issue, no? May gagamitin sana akong salita pero hindi bagay, no? Ito ay sasagarin ko yung propa rito, no? Tapos pag mainit na, no? Bigla akong babalik sa airport. Tapos sasalubungin ako ng 1 milyon na mga supporter katulad nung nag-mobilize nung January 13. Sasalubungin ako, di ba? Tapos pagdating ko sa tarmac, no? Magpapahuli ako at magpapaposas. At yun yung magiging trigger doon sa mga nagpaplano ng mutiny o coup, di ba? So, tapos why did you give them an idea na napaka-specific? Ba't naman ganun? Yung tanong ko, purposely vague Napaka naman, Senator, napaka-specific Tapos nanonood niya, nga no, pwede natin gawin yun. Parang ganun ka-specific. Parang gawin gagawin. Dahil 79 ka na, mag-80 ka na, di sagad mo na. Di ba? Sagad mo na. Saka ang ganda-ganda ng kulungan sa dahig, di ba? Pero duda ako kung gagawin mo yon. Duda ako kung gagawin mo yon. No? Mas kwan yun, parang sacrificial lamb para dun sa reyna, para sa queen. No? Pero parang pwedeng, wala sa personality niya yun Kanya nga. Di ba? Pag macho man ka na may pagka-narcissistic, na demagogish, parang hindi mo magagawa yun Ayaw mong makita na pinoposasan ka. Ayaw mong makita na hinuhuli ka at dinadala ka. Sinasakay ka ng aeroplano at dadaling ka sa isang dayuhang bansa. Di ba? Oo. Saka hindi mo sigurado kasi kung may magrarally nga ng ganong kalaki, no? At hindi mo sigurado kung magtatagumpay man yung mga supporters mo na natitira sa loob ng military at saka police. Dahil I'm almost sure na yung chain of command ay hindi sasama sa iyo. So ang hapon mo lang manggulo. No, Tsaka wala namang compelling trigger for any extra constitutional effort, di ba? Tama. Tsaka
baka hindi naman sila ganun ka-politically sophisticated para isipin yan. At saka yung ano, yung runway na binabanggit, 'di ba, yung to borrow your term, medyo maikli. Mm. Kasi kailangan ano yan mahabang preparation yan Yes. Pinapakulo yan Kaya ang mahalaga rito, labanan ng kwento Sino ba yung mas magaling ang kwento? No? Yung ulit ko, in the balance sheet, sa kwento, mas lamang yung gobyerno kung gagamitin nila. No? To the full extent ng kanilang creativity. Oo nga. Saka grammar. Okay. siya ang mga banat hindi. Ako, tahimik lang ako. Isang maapektuhan dyan yung Davao. No? Pero maganda rin kasi ito na halimbawa kay Laila, makatulong ito sa kanyang kampanya, no, sa party list, at makatulong din ito dun sa mga naiwan na mga biktima ng Tokhang. Dapat nga, yun yung mag-scale up ngayon Sila yung interviewin, sila yung magsalita, sila yung mag-mobilize. Dapat sila yung mag-dominate ng narrative. Itong mga biktima. No? Yun lang naman kung ako yung makikipagbakbakan dito sa narrative na ito. Sana gamitin nila ng husto itong sitwasyon na ito para ma-highlight yung mga biktima ng Tokhang. Itong crimes against humanity. No? At magamit talaga ng husto itong issue ng relasyon ng China sa mga Duterte. Na ang una nilang tatakbuhan ay itong mga ito.